man na iwanan sila ay wala akong choice. Dahil kung hindi ako magtatrabaho, ay baka hindi namin mapag-aral ang aming mga anak. Kaya nga kahit may takot at pag-aalala sa kung anumang mangyari sa akin sa ibang bansa, ay lakas loob ko yung pinaglabanan. Sapagkat iisa lang ang nasa isip ko noon. At iyon ay ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming mga anak. Ako nga pala si Emma, 40 years old, at kasalukuyang nagtatrabaho pa rin dito sa ibang bansa. Simula kasi nang ma-stroke ang aking asawa na si Ray, ay ako na ang nagtrabaho para sa aming pamilya. May 2 kaming anak, isang babae at isang lalaki. Kaya masakit man na iwanan sila para mag-alaga ng iba, ay pilit ko yung tiniis. Alang-alang na rin sa kinabukasan nila. Bata pa lang sila Evelyn at John nang magdesisyon akong mangibang bansa. Nung una ay wala naman talaga sa plano ko ang magtrabaho dito. Ngunit nang magkasakit at ma-stroke ang aking asawa, ay wala na rin akong nagawa, kundi magsakripisyong mamasukan dito. Yun nga lang, sa unang pagpunta ko sa bansang Kuwait, ay hindi masyadong maganda ang napuntahan kong amo. Dahil may pagkakuripot at pagkamahigpit ito. Ganun pa man, nagtiis pa rin naman ako sa kanila ng 2 taon. Hanggang sa matapos ko rin ang aking kontrata. Ayaw ko kasing dumating ang araw na kapag lumaban pa ako sa kanila, ay baka bigyan lang ako nito ng problema. At umabot pa kami sa puntong mapauwi nila ako nang wala sa oras. Kaya naman kahit nahihirapan ako noon, ay tiniis ko lang yun. Basta ba ang importante ay hindi nila ako sinasaktan. Wala naman silang nagawa nang matapos ko na ang aking kontrata. At kahit ilang beses pa nila akong operan na manatili pa sa bahay nila, ay hindi na nila ako talaga napapayag pa. Dahil noong mga panahong iyon ay nakapagdesisyon na ako na uuwi na muna ako ng Pilipinas. Kaya pagkatapos ng kontrata ko ay diretso Pilipinas muna ako. Wala namang kamalay-malay nun ang aking mga anak sa aking pag-uwi. Dahil ang gusto ko ay isorpresa sila. Halos wala namang mapagsidlan ang saya ng mga ito nang makita nila akong dumating sa bahay. Lalong-lalo na ang aking asawa na si Ray. Napayakap na nga lang ako sa kanila at hindi napigilan ang pagluha ng aking mata dahil sa sayang aking nararamdaman noong mga oras na yon. Hindi naman makapaniwala si Ray nang makita ko nito at pabulol-bulol pa nang bigkasin ang pangalan ko. Kamusta na kayo mga anak? Maluha-luha ako pang tanong sa mga ito. Ayos lang po kami, ma. Tugon naman ni Evelyn. Ikaw, Ray, kamusta ka na? Iniinom mo ba yung mga gamot mo? Tanong ko naman sa aking asawa. Oo naman. Wika nito. Mabuti naman para magtuloy-tuloy na ang paggaling mo. Anya ko pa dito. Pagkatapos naman ng tagpo naming iyon, ay binuksan ko na ang aking maleta. Nang sa ganon ay maibigay ko na ang mga pasalubong ko para sa aming mga anak. Ipinukod ko na rin ang pasalubong ko para sa pamilya ni Ray. At syempre, para sa pamilya ko rin. Habang nag-aayos naman ako ng mga pasalubong, ay nakamasid lang sa akin si Ray. Dahil hindi pa rin ito makalakad. Ngunit habang nakatingin lang ito sa akin, ay para bang
bigla akong naguluhan sa aking damdamin para dito. At hindi ko nun matiyak kung katulad pa rin ba ng dati ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa totoo lang ay naaawa talaga ako rito dahil sa naging kondisyon niya. Kaya naman, bilang asawa niya ay ginawa ko na lang ang tungkulin ko sa kanya. Habang nasa bahay ako ay panay ang asikaso ko dito. Ako ang nagpapaligo, nagbibihis, at nagpapainom muna sa kanya ng gamot. Pinagpahinga ko muna noon ang kasambahay na pinsan niya. Nang sa ganon ay makabawi-bawi naman ako sa aking pamilya. Matagal-tagal ko rin kasi silang naiwanan. Kaya gusto ko naman kahit papano ay makabawi sa kanila. Ngunit sa tuwing gabi na magkatabi kami ni Ray, ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng pagkauhaw sa kama. Lalo na't 2 taon din akong nawala. Pero kahit gusto ko mang makipaglaro ng apoy sa kanya, ay alam kong hindi naman ito pupwede. Dahil baka iyon pa ang ikamatay nito. Kaya naman pilit ko na lang din inintindi ang aming sitwasyon. Hanggang sa pagbalik ko ng abroad, ay doon ko na pala hindi mapipigilan ang init ng aking katawan. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagdesisyon muli akong mag-apply sa ibang bansa. At sakto namang nangailangan kaagad ang agency na in-applyan ko. Dahil doon ay mabilis akong napaalis nito. At bilang cleaner sa mga hotel at apartments ang naging trabaho ko. Naging madali lang naman sa akin ang paglilinis ng mga kwarto doon dahil may experience naman na ako. Yun nga lang, ang kaibahan naman noon ay per oras kami. Kaya kailangan talaga ay malinisan namin ang kwarto sa loob lang ng 2 oras. Noong una ay medyo mabagal pa ako. Ngunit nang tumagal-tagal ay nasanay na rin ako sa mabilisang trabaho. At ang maganda pa doon ay kapag nagugustuhan ng mga customer namin ang aming trabaho, ay binibigyan kami nito ng mga tip. Kaya sa tuwing galante ang nagiging customer ko, ay ginaganahan talaga akong magtrabaho. Ngunit sa araw-araw na pag-duty ko, ay hindi ko rin naiiwasan na may natatapat sa akin na masusungit at bastos na customer. At sa tuwing nag-duty ako sa kanila, ay para bang kada galaw ko ay pinagmamasdan nila. Sa katunayan, ay may nag-aalok pa nga sa akin ng extra service, kapalit ng malaking pera. At sa hindi inasahang pagkakataon, ay hindi ko rin inakala na papatulan ko ang alok na yon. Nang makareceive ako ng tawag mula sa Pilipinas para ipaalam sa akin na na-hospital daw muli si Ray, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin noon. Alam ko kasing kailangan ko noon magpadala ng pera. Pero nung mga oras na yun ay wala talaga akong hawak. Mabuti na nga lang ay nung araw na yon ay na-duty muli ako sa customer kong nag-aalok sa akin ng extra service. At sa pagkakataong yon ay pumayag na ako rito, kapalit ng halagang kailangan ko. Kaya imbes na maglinis ako noon ng apartment niya, ay ibang trabaho ang ginawa ko. At iyon ay ang paligayahin siya. Sa totoo lang, ay hindi ko talaga lubos na naisip na magagawa ko ang bagay na yon. Isang bagay na ni minsan ay hindi ko nagawa sa aking asawa, habang kami ay naglalaro nito ng apoy. Akala ko nga ay kapag napag-init ka na ng partner mo, ayun na ang pinakamasarap na pakiramdam.
Ngunit sa itinuro sa akin ng customer ko, ay mas napapaligaya pala sila ng gano'n. Nung una, ay parang hindi ko pa nga kayang gawin yon. Dahil never ko talagang na-experience yon. Pero dahil sa pera, ay pikit mata kong isinubo ang kaligayahan nito, sapagkat iyon ang napagkasunduan namin. Mukha namang nagustuhan niya ang ginawa ko, dahil talaga namang napapakapit pa siya sa akin. At nang maramdaman kong tila nag-aapoy na ito sa init, ay hinayaan ko na siyang gawin ang gusto niya sa akin. Hanggang sa pareho na kami nitong tila naglalagablab sa apoy. Nung mga sandaling yon ay hindi ko alam na mag-e-enjoy din ako sa aming ginagawa. Marahil ay matagal-tagal ko na rin iyong hindi natikman sa aking asawa. Kaya naman, mas lalo tuloy na gustuhan ng customer ko ang aking extra service sa kanya. Hanggang sa maging regular na nga niya akong ipatawag sa aming company para lang mag-extra service sa kanya. Simula naman noon ay inipon ko ang perang natatanggap ko sa aking customer. Wala namang kamalay-malay ang aming company na iba na pala ang ginagawa ko sa oras ng aking trabaho. Sa bagay, binabayaran naman kasi ng customer ko ang oras na dapat ay naglilinis ako sa apartment niya. Kung kaya't nakakapag-remit din ako ng pera sa aming kumpanya. Subalit sa patuloy na pag-e-extra service ko sa aking customer, ay hindi ko akalain na mapapamahal na rin sa akin ito. Na sa tuwing ginagawa ko ang gusto nito, ay kusang loob ko nang isinusubo ang kaligayahan nito. Nag-e-enjoy na rin kasi ko sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa. Lalo na nang ipalasap niya sa akin ang tunay na ligaya. Ganun pa man, sa bawat paglalaro namin ng apoy, ay patuloy lang din ako sa pagtanggap ng bayad niya. Dahil alam naman niyang kailangan iyon ng aking pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa hindi ko na nga lang din namalayan na halos 1 taon na pala akong nag-e-extra service sa aking customer. Alam kong mali yun. Pero sa kabila nun ay naipagagamot ko naman ang aking asawa. Kaya kung sakaling malaman man siguro ni Ray ang ginagawa ko rito sa ibang bansa, ay alam kong maiintindihan niya yon. Dahil bilang babae, ay may pangangailangan din naman ako na alam niyang hindi na niya maibibigay sa akin. Ganun pa man, sa kabila naman ng paglalaro namin ng apoy ng aking customer, ay malinaw sa aming dalawa ang aming limitasyon. At alam ko rin kasi na kahit ilang beses kaming maglaro, ay hindi ito magkakagusto sa akin. Dahil bayarang babae lang ang tingin nito sa akin. Kaya naman nang matapos muli ang kontrata ko, ay nagpaalam na ako sa aking company upang maghanap naman ng ibang trabaho. Hindi ko naman sinabi sa aking customer na huling araw ko na nang mag-extra service ako sa kanya. Nang sa ganon ay tuluyan na akong mawalan ng komunikasyon dito. Alam ko kasi na pagkatapos ng kontrata ko ay hindi na kami muli nitong magkikita pa. At katulad nga ng pag-alis ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, ay pagtatapos ko na rin noon ng pag-e-extra service sa kanya. Bahala na kako siya kapag umalis na ako. Total naman, pareho kaming nakinabang nito. Yun nga lang, ako ang talo. Dahil sa kabila ng ginagawa namin, ay
hindi ko napigilan na magkaroon ng ibang nararamdaman sa kanya. Kaya naman para sa akin, ay tama lang ang ginawa ko. At iyon ay ang hindi na magpaalam pa sa kanya. Sa pag-alis ko naman sa company namin, ay nakahanap agad ako ng trabaho bilang full-time nanny. Bukod kasi sa customer na pinag-e-extrahan ko, ay may iba pa akong customer na nagustuhan ang paglilinis ko. Bago pa man matapos ang kontrata ko, ay inalok na niya akong magtrabaho sa kanya. At dahil wala naman na rin akong plano pang mag-renew sa aming company, ay tinanggap ko na rin yon. Hindi naman ako nagsisi na lumipat dito sa aking customer. Dahil bukod sa mabait at may pagka-sweet ito, maalalahanin pa ito sa aking pamilya. Kaya naman sa tuwing may problema ako, ay tinutulungan niya ako. Bukod doon, ay ramdam kong pamilya na rin ang turing niya sa akin. Kaya labis talaga akong nagpapasalamat sa aking amo ngayon. Dahil sa kabila ng mga hirap at pag-e-extra service ko, ay nakatagpo rin ako ng katulad niya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Emma.